Sinusunod kong sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito, Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan, ininsulto ako ng aking mga kapwa senador. Mga inggitero. Ang politika sa bansang Pilipinas ay pinamumugaran ng iba't ibang problema na nagpapahirap sa ating mga mamamayan na kung saan humahantong ito sa pagkawala ng respeto at tiwala sa gobyerno. Ayon sa artikulo na inihayag ng Pilipinas noong 2025, tumaas ang kaso ng mga krimen noong 2024 dahil ito sa nalalapit na halalan sa gitna ng termino. Naging usapan din dito ang red tagging, extrajudicial killing, biglaang pagkawala ng mga individual, kawalan ng proteksyon ng mga mamamahayag at paglabag sa karapatang pantao. At kung babalikan natin, hindi ganito ang Pilipinas noon. Mayroong krimen ngunit hindi ganito na sa araw-araw ay may karumal-dumal na pangyayari. Masasabi natin na ang politika noon ay tagisan ng galing, talino at paninindigan na siyang isa sa pinaka-nagpapaunlad sa Pilipinas. I am ready to punch my enemies in the nose. Ang mga senado natin noon ay kilala bilang mga magagaling sa kanilang larangan, ngunit isa sa pinakamaumaangat ay si Dr. Miriam Defensor Santiago na siyang ipinakita ang paglaban sa korupsyon. Si Dr. Miriam Defensor Santiago ay lumaki sa Iloilo. Siya ay anak ni na Benjamin A. Defensor na isang hukom sa paglilitis sa distrito o district trial judge at si Dipna Palma Defensor na isang guro. Nasama sa listahan si Dr. Miriam Defensor Santiago sa Australian Magazine bilang top 100 most powerful women in the world noong 1977. Wow! Why is this country so poor? Why is life so hard? The reason is plain and simple. And that reason is because politics in this country is so corrupt. Si Dr. Miriam Defensor Santiago ay kilala rin sa The Iron Lady of Asia at Miriam Magic dahil kaya niyang magkaroon ng karismatikong estilo ng isang pagiging leader. Siya ay mahusay sa 3 sangay ng gobyerno. Sa hudikaturang sangay ay naging hukom siya sa Regional Trial Court ng Quezon City. Sa ehekutibong sangay naman ay naging Commissioner ng Imigrasyon o Immigration Commissioner at naging miyembro ng kabinete bilang sekretarya ng Reformang Pansakahan o Agrarian Reform. Habang sa lehislaturang sangay ng gobyerno naman, siya ay naging senador sa loob ng 3 termino. You're a graduate of the Ateneo Law School and a registered lawyer. Why am I not impressed? Si Dr. Miriam Defensor Santiago ay isang pinakamatalino at pinakamarangal na lider ng bansang Pilipinas. Ilan lamang sa naging parangal niya ay pagtatapos ng Magna Cum Laude sa Bachelor of Arts at Cum Laude sa Bachelor of Laws sa Universidad ng Pilipinas. Maraming parangal na natanggap si Dr. Miriam Defensor Santiago. Ngunit natalo siya sa eleksyon at si Ramos ang naging pangulo. Subalit hindi siya naniwala sa resulta nito. Nagprotesta si Miriam sa Electoral Tribunal dahil sa lubos na nakapanghihinayang dahil hindi niya nakamit ang karangalan bilang presidente ng Pilipinas. Kung saan pagkatapos niyang manguna sa botohan sa loob ng 5 magkakasunod na araw noong 1972, nagpahayag siya ng mga ebidensya ngunit hindi nakinig ang nakatataas na siyang nagpanalo kay dating Pangulong Fidel V. Ramos. You have no power to tell me what my quorum is. Dagdag pa rito ay namatay siya dahil sa kanser sa baga sa edad na 71 at siyang nagpadalamhati sa maraming Pilipino. Nagkaroon din siya ng kaso sa korupsyon at libelo na sinampa sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Court ng Maynila. Ang reklamong ito ay napawalang bisa at maayos na nalinaw ni Miriam ang mga akusasyong ito laban sa kanya.